Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo sa loob ng kalahating sanlinggo? Ngayon mga kapatid ay babasahin po natin muli ang susunod na kapitulo sa Exodus. Tayo po ay nasa chapter 30 na. So dito po natin makikita kung ano ang bilin ng Panginoon. Bago tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa maraming biyaya at pagpapala na inyo binubuhos sa amin. Buhay at kalakasan, kalusugan, kagalingan, kasiglahan sa aming katawan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Maraming maraming salamat po. Kami humihingi rin ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang, Ama, sa lahat ng aming mga kahinaan na hindi po namin napaglalabanan. Salamat po sa laging pangunawa niyo sa amin. Salamat po sa laging pagpapatawad niyo sa aming mga kasalanang nagagawa. Ngayon, Ama, ay muli po kaming hihiling sa inyo ng karunungan buhat sa inyong banal na espiritu na iniimbitahan po namin upang maalaman po namin ang mga bagay na inyong tagubilin sa amin. Muli po kami nagpapasalamat at tagubilin din namin sa inyo ang mga taong makikinig at manonood sa gabing ito. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, tayo po ay magsimula na sa pagbabasa. Simulan na po natin. Exodo 31 hanggang 38. Magpagawa ka ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kailangang kwadrado ito. 18 pulgada ang haba at ang lapad ay 3 talampakan. Ang takas kailangan meron itong parang sungay na sa ang sulok ay kasamang ginawa na gawin ang altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito. Ang apat na gilid at ang parang sungay sa mga sulok nito at lagyan mo ito ng hinulmang ginto sa palibot. Palagyan ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Gumawa ka ng tungkod na gawa sa kahoy ng akasya at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makikipagkita sa inyo tuwing umaga kapag mag-aasikaso si Aaron ng mga ilaw, magsusunog siya ng mabangong insenso sa nasabing altar. At sa hapon kapag nagsisindi siya ng ilaw, magsusunog siya muli ng insenso. Dapat itong gawin araw-araw sa aking presensya ng susunod pang mga henerasyon. Huwag kayong mag-aalay sa altar na ito ng ibang insenso o kahit ng anong handog na sinusunog o handog para sa mabuting relasyon o handog para na inumin. 1 beses sa bawat taon, kailangan linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpahid ng dugo sa parang mga sungay na sulok nito. Ang dugong papahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng susunod pang henerasyon dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kapag isesensus mo ang mga mamamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya para walang kapahamakan dumating sa kanya habang binibilang mo sila. Ang ibabayad ng bawat isang mabibilang mo ay 6 na gramong pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. Ibibigay nila ito bilang handog sa akin. Ang lahat ng may edad na 20 pataas ay maghahandog nito sa akin. Hindi magbabayad ng sobra ang mga mamamayan at hindi magbabayad ng kulang ang mga mahihirap. Gamitin mo ang pera para sa pangangailangan sa tulda ng tipanan. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay at sa pamamagitan nito'y aalalahanin ko sila. Sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng tansong palanggana na tansurin ang patungan para gamiting hugasan. Ilagay mo ito sa gitna ng toldang tipanan at ng altar. Ang lalagyan na nito ng tubig.
ito ang gagamitin ni Aaron at ng mga anak niya sa paghugas at sa paa nila bago sila pumasok sa tolda ng tipanan at bago sila lumapit sa altar para sa pag-aalay sa akin ng mga handog. Sa pamamagitan ng apoy, kailangan nilang hugasan ang kanilang mga kamay at paa para hindi sila mamatay. Dapat sundin ni Aaron at ng mga angkan niya ang tuntuning ito hanggang sa susunod pang henerasyon. Sinabi ng Panginoon kay Moses, kumuha ka ng pinakamainam na mga sangkap, 6 kilong mira, 3 kilo ng babangong sinamon, 3 kilong asukal, 6 kilong kasya. Kailangan ang bigat nito ay ayon sa timbangan na ginagamit ng mga pari at 1 galong langis ng olibo. Sa pamamagitan nito makakagawa ka ng banal at mabangong langis na pamahid. Pahiran mo ng langis na ito ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan at ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito. Ang lalagyan ng ilaw at lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar ng pagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang lahat ng kagamitan nito at ang palanggana at ang patungan nito. Italaga mo ang mga bagay nito para maging napakabanal nito. Ibubukod ang sino mang makakahawak nito. Pahiran mo rin ang langis si Aaron at ang mga anak niya bilang isang oordina sa kanila para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ito na ang banal na kong langis ang dapat gamiting pamahid hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Huwag niyong ito tipirin sa ordinaryong mga tao at huwag niyo rin itong gawin para sa mga sarili niyo lang. Banal ito, kaya ituring niyo rin itong banal. Ang sino mang gagawa ng langis na ito o gagamit nito sa sino mang hindi pari ay huwag ninyong ituring na kababayan. Sabi ng Panginoon kay Moises, kumuha ka ng pare-parehong dami ng mababangong sangkap, estakte, onika, galbano at purong kamangyan. Sa pamamagitan nito, gumawa ka ng napakabangong insenso matatapos lagyan mo ng asin para maging puro itong banal. Didikin mo ng pino ang iba pang mga ito at iwisik sa harap ng kahon ng kasunduan na sa toldang tipanan kung saan ako makikipagkita sa iyo. Dapat mo itong ituring na pinakabanal. Huwag kayong gagawa ng insensong ito para sa inyong sarili. Ituring niyo itong banal para sa Panginoon. Ang sino mang gagawa nito para gamitin pabango ay huwag ninyong ituring na kababayan. Ngayon po ay nakita natin po sa ating pagbabasa yung tagubilin ng Diyos. Talagang siya ay nagsasabi ng mga detalye kung ano ang gagawin, kung ano ang dapat ilagay, kung anong disenyo, at kung ano-ano pa. At kailangan namimili ng mga bawat hibla sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayon at sa pagtatapos po tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po. Salamat po ng maraming sa karunungan at kaalaman na inyong binigay sa amin. Kami po ay magtatagubilin pa sa kalahating sanlinggo na darating. At muli kami hihiling ng masaganang biyaya at pagpapala sa inyo sa darating na kalahating sanlinggo. Kalusugan, kalakasan, kagalingan po sa aming mga pangangatawan. At sana po ay sa pang-espiritual kami ay humihiling pa ng maraming karunungan upang ito'y pamahagi namin sa iba. Salamat po sa pagtugon niyo at palaging pakikinig sa aming mga panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po muli sa inyo. Sa darating na makalawa, sa Biyernes, tayo po ay magsama-samang muli at basahin natin ang susunod na kapitulo. Ang pagpapala at biyaya nawa ng Panginoon ay sumatin. Maraming salamat po.